Hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan sa mga dudang may kulay na politika ang naging proseso. At hindi ang kapakanan ng taong bayan ang tanging interes. Kinikilala natin ang mahakbang na ginagawa ng MILF sa pamamagitan ng pagdisiplina sa kanilang hanay. Inaasahan natin na muling magsisimula ang negosasyon pagkatapos ng Ramadan. Tungkol naman po sa CPP, NPA, NDF, tanong ko lang po, handa na ba kayong maglaan ng konkretong mungkahi sa halip na pawang batikos lamang? Kung kapayapaan din ang hangad nyo, handa po kami sa malawakang tigil putukan. Kayo po ba ay handa rin mag-usap tayo? Mahirap magsimula ang usapan habang mayroon pang amoy ng pulbura sa hangin. Nananawagan ako, huwag po nating hayaang masayang ang napakagandang pagkakataong ito upang magtipon sa ilalim ng iisang adhikain. Kaya kapayapaan at katahimikan po ang pundasyon ng kaunlaran. Habang nagpapatuloy ang barilan, patuloy din ang pagkakagapos natin sa kahirapan. Dapat din po nating mabatid. Ito ay panahon ng sakripisyo. At ang sakripisyong ito ang magiging puhunan para sa ating kinabukasan. Kaakibat ng ating mga karapatan at kalayaan ay ang tungkulin natin sa kapwa at sa bayan. Inaasahan ko po ang ating mga kaibigan sa media, lalo na sa radyo at sa print, sa mga nagba-block time at sa community newspapers. Kayo na po mismo ang magbantay sa inyong hanay. Mabigyan buhay sana ang mga batayang prinsipyo ng inyong bukasyon, ang magbigay linaw sa mahalagang isyu, ang maging patas at makatotohanan, at ang itaas ang antas ng pampublikong diskurso. Tungkulin po ng bawat Pilipino na tutukan ang mga pinunong tayo rin naman ang nagluklok sa pwesto. Humakbang mula sa pakikialam tungo sa pakikilahok. Dahil ang nakikialam, walang hanggan ang reklamo. Ang nakikilahok, nakikibahagi sa solusyon. Napakatagal na pong namamayani. Ang pananaw na ang susi sa asenso ay ang intindihin ang sarili kaysa intindihin ang kapwa. Malinaw po sa akin, paano tayo aasenso habang nilalamangan ang kapwa? Ang hindi nabigyan ng pagkakataong mag-aral, paano makakakuha ng trabaho? Kung walang trabaho, paano magiging consumer? Paano mag-iimpok sa bangko? Ngunit kung babalik na rin natin ang pananaw, kung iisipin nating dadagdagan ko ang kakayahan ng aking kapwa, magbubunga po ito at ang lahat ay magkakaroon ng pagkakataon. Maganda na po ang nasimulan natin at mas lalong maganda pa po ang mararating natin. Ngunit huwag nating kalimutan na mayroong mga nagnanasang hindi tayo magtagumpay. Dahil kapag hindi tayo nagtagumpay, makakabalik na naman sila sa kapangyarihan at sa pagsasamantala sa taong bayan. Akin pong paniwala na Diyos at taong bayan ang nagdala sa ating kinalalagyan ngayon. Habang nakatutok tayo sa kapakanan ng ating kapwa, bendisyon at patnubay ay tiyak na maaasahan natin sa puong may kapal. At kapag nanalig tayo na ang kasanggan natin ay ang Diyos, mayroon ba tayong hindi kakayanin? Ang mandato nating nakuha sa huling eleksyon ay patunay na umaasa pa rin ang Pilipino sa pagbabago. Iba na talaga ang sitwasyon. Pwede na muling mangarap.
tayo nang tumungo sa katuparan ng ating mga pinangarap. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo lahat.